yung mga bote ng beer, yung mga hindi nyo naubos na pagkain. So, lahat yun, ibabalik ninyo sa bahay nyo. So, parang ganun yung mobilization and demobilization natin. Okay, next, temporary facilities. So, doon sa mobilization natin kanina, sinabi ko yung mga offices, ganun. So, pag-house pa lang yun, pagpunta doon ng mga materials natin paggagamitin for the temporary facilities. Pero yung temporary facilities natin is a separate cost. So, yung temporary facilities, the facilities that is used for the limited time or purpose only such as for the construction duration. The temporary facilities in the construction site consist of water service and distribution, sanitary facilities, drinking water, temporary heat, water disposal services, waste disposal services, construction aids and miscellaneous services and facilities, appropriate site access including snow and ice removal. So kunya itong letter H at saka yung letter D, hindi naman yan applicable sa atin. So yung mga madalas natin ginagamit for the temporary facilities, yung temporary staff house, okay, yung kung kunyari hindi mo na pagbo-boardingin yung mga trabahador mo, gagawa ka na lang ng staff house, doon na sila mag-stay. Tapos yung tubig na pang-inom nila doon, panligo, panlinis, lahat. Tapos kung may temporary toilet sila doon, okay, yung tapping ng power natin para doon sa staff house is part of the temporary facilities. Next is permit and taxes. Okay, the owner with the contractor's assistance shall secure and pay all construction permits and licenses necessary for the execution of the work or any temporary work and easement and the relation thereto. So lahat naman ng business, di ba? Kailangan natin ng permit at saka taxes. Okay? So even sa construction, yung owner, pwede niyang sabihin sa contractor na ikaw na bahala sa lahat. Ikaw na magbayad ng permit, ikaw na lahat magbayad ng taxes. Pero if si owner, madami naman siyang staff, okay, pwedeng siya na ang gumalaw para magbayad dun sa mga permit and taxes. Para siya makakakita doon sa mga babayaran. Alam niya kung magkano lahat yung mga babayaran. Okay? Next natin is the bonds and insurances. We have the bonds. Ito, this was already uploaded dun sa mga previous modules ninyo, even dun sa QS. So, na-identify na doon what is the bonds and insurances. Nandoon na yung security bond, guarantee bond. So, you can read it dun sa mga past lessons natin about bonds and insurances. So, bonds are a type of surety bond that protects against disruptions or financial loss due to contractor's failure to complete a project or failure to meet contract specification. So, ang ibig sabihin lang nito, babayaran ito ni contractor. Okay? Ibig sabihin, doon sa total cost na yon, may certain amount na ibibigay si contractor kay owner para yun yung magiging bond nila or assurance nila na hindi tatakas yung contractor during construction, na lahat ng materials na ilalagay niya doon is applicable or nandoon sa specifications. So lahat yon, part ng contract yung bonds and insurances. Next is testing and commissioning. Testing and commissioning is to be carried out on installations to ensure that they are safe and meet the design requirements. Test results are to be recorded and included in the operation and maintenance. So yung testing and commissioning, okay, this is part of the preliminary, pero yung quantity na kailangan mo dito is nandoon sa QS, dun sa may part ng ng estimate natin. Ipipick up mo kung ilan lahat yung quantity mo ng CHB for testing. Titignan mo kung ilan lahat yung quantity mo for rebars for testing, even yung mga semento natin. So majority lang naman ng tinetest natin is yung mga malalaking items such as yung cement or yung concrete natin as a whole. Tapos yung we have yung rebars natin and then CHB. And then kung meron kang glazings, yung mga glasses natin sa perimeter wall. Diba malalaking area yung nalalagyan ng glass. So part yan ng testing and commissioning. So ma-apply natin dito lahat yung natutunan ninyo if ever man meron kayo natutunan sa CMT, sa construction material testing. Okay? In every quantity thereof, ilang
ilang bags of cement yung iti-test, ilang cubic meter of concrete yung iti-test, ilang kilograms of bakal, ano pa, at ilang piraso ng CHB yung iti-test. So part siya ng testing and commissioning. Next natin is the site supervision. So part pa rin ng preliminary natin yung site supervision. Ma'am, yung site supervision ba is parang yan na yung kita ng contractor. So hindi pa ito yung kita ng contractor, yung site supervision. Pero pwede nang madagdag doon sa kita ng ng contractor. Kasi 'di ba yung separate na kita ng contractor is tinatawag nating markup. Okay, yun yung para mag-generate ng pera yung company na yon. Okay, magkaroon ng income. So yun yung markup natin, yung tinatawag. Dito sa site supervision naman, lahat ng mga na-load mong mga manpower, okay, lahat ng mga benefits nila, lahat ng mga unforeseen na binabayad natin doon sa mga nagsusupervise doon sa site, lahat papasok dito sa site supervision. Kunyari, nag-load ka ng project manager doon. Okay? Lahat ng traveling ng construction manager or ng project manager doon sa site, lahat yun under dito sa site supervision. Okay? Basta lahat ng about supervision, kung kunyari nag-foresee or tinignan ng isang contractor or ng construction management or ng project management in site, during that whole duration, lahat ng gastos niya nandito lahat sa site supervision. Pagkain niya, travel niya, personal car niya, okay, yung gas niya doon. So, lahat yon part ng site supervision. Next, responsibilities of site supervisor may include supervising workers, subcontractors, and work activities, preparing and presenting site inductions, safety briefings, and toolbox talks, assessing and managing safety hazards, ensuring appropriate site rules and welfare facilities are in place, carrying out regular inspections, helping project managers to plan the work program, helping coordinate deliveries of materials, plant, and equipment, completing records for the site reports, attending site management meetings, and so on. So marami lahat ng about supervision, okay, nandito sa may site supervisor responsibilities. Sige, part sila yon. Pero hindi lang isang tao yon. Madami sila na nandun na under sa site supervision. Meron tayong project manager, construction manager, meron tayong safety officer, okay, and lahat ng mga supervisors, kunyari estimating supervisor, architectural supervisor, so lahat yun part ng site supervisor. And then we have relevant skills of a site supervisor includes a positive attitude, the ability to communicate with, motivate, and if necessary, discipline the workforce, the ability to understand drawings and other contract documents, a good understanding of safety procedures, first aid training, organizational skills, the ability to mediate and to mediate to resolve issues, an understanding of legal responsibilities, welfare and environmental issues, occupational health and behavior safety issues. So number one na kailangan kasi kapag nasa site ka, no, even if you are not a safety officer, kailangan mo nag-under ka ng COSH. Okay, yung COSH training. Okay, para hindi na paulit-ulit yung dinidiscuss, alam mo na yon kasi lahat yung dinidiscuss during toolbox meeting. Early in the morning, chinecheck lahat kung yung safety shoes na ginamit mo, naka-steel to, aapakan yan. Lahat ng gloves mo, walang butas. Yung goggles mo, yung hard hat mo, walang sira. Lahat ba kayo naka-reflectorized vest? Alam nyo na ba kung paano pasikot-sikot? Kung may mga bagong nalagyan ng caution tape, may bagong nalagyan ng mga placards sa site. So lahat yung dinidiscuss during the toolbox meeting. Okay, so, and as site supervisor, okay, or part of the supervising team, dapat alam mo lahat kung ano yung mga basic information about safety officer or safety health and safety health doon sa construction site. Okay. Next,
we have the shop drawings and submittals. So this was already discussed in the previous lessons, no? Yung sinabi ko sa inyo yung tatlong types of drawing. We have yung design drawings natin. Okay, before construction yun, di ba? Meron yung design ng architects, ng mga engineers natin, ng mga designers natin. Yun yung plano na yon. And then, we have, kapag nagpagawa na tayo ng mga, anong tawag dito, ng mga materials natin doon sa specified contractor, let's say, mga bakal, yung structural steel, di ba, nagpagawa tayo sa iba. Kunyari ganyan. So gagawa sila ngayon ng shop drawings kung paano siya ikakabit sa site. Kung ano yung i-prefer nilang mga bolts, kung anong type ng mga steel, kung anong grade ng steel yung ilalagay nila. So part yun ng shop drawings and submittals na ibibigay nila. Lahat ng specifications and submittals and drawings na part doon sa ilalagay nila as a subcontractor, yun yung part dito sa shop drawings and submittals. And then, kapag nailagay na, kinai-construct na sa site, meron naman na tayong for construction drawing. Okay, so tatlo lahat yung drawings na maproduce sa site. We have yung design drawings, tapos yung shop drawings, which is similarly or pwedeng medyo konting may pagbabago dun sa design drawings. And then we have yung construction drawing na, okay, for construction drawing, which is nandoon na sa site, dinrawing nyo lang ulit kung ano yung nakikita sa site. Okay, so kapag pagbabalikan nyo na ngayon lahat ng mga nangyari doon sa site, pwede ninyong tignan yung tatlong drawings na yon kung ano yung naging revision, variations doon sa naging drawings na yon. So kaya tayo nagpo-produce ng mga drawings na yan. And then we have yung safety and security. Okay? Criminal activity as a result of an authorized entry into construction site presents severe overall threats. Meron tayong tinatawag na operation, property, and life. Okay? So kapag operations including ongoing works and schedules, there are disruptions to which cost millions each year. And then meron tayong property and materials including buildings and outbuildings, structures under construction of demolition as well as construction materials, tools, equipment, plant, fuel, and petty theft of workers' possession and assets. To life, including trespassers causing damage which has the potential to injure or kill, such as ripping out fixtures and leaving wiring unsafe. Okay, so dun sa operation, okay, basta pag tumigil yung construction, yun yung tinatawag natin na threat into operations. Kapag naman property and materials, marami siyang may kinuha siyang, kunyari mga hammer, mga equipment, mga ganon. And then kapag yung life naman, kunyari kumuha siya ng fuel, nabuhos niya doon sa site, okay, o kaya may nabunot siya na something doon na pwede mag-collapse yung isang equipment or isang building natin. So yan yung tatlo na yan, which is part of the safety and security. So, nandito nga yung explanation yan. We have the operational cost. Few plant vehicles or generators can function without fuel. The delays caused by both the lack and the need to refuel affects schedule, which can affect overall progress towards the deadline. So, kung may kinuha siyang gagamitin for construction natin, na kapag wala yun, madedelay talaga yung construction natin, we call that operational cost. Kapag property cost naman, expensive plant may be damaged in the process of the theft. So, kunyari, part ng generator, nilalagyan ng generator yung, yung may tower crane natin for jacking up. So, kapag tinanggal yung generator na yon, hindi na mag-ooperate yung tower crane natin, and then yung as a property, wala na yung hindi na natin magagamit yung tower crane na yon. And then we have life. Fuel spilled during the theft is common and presents a fire hazard which could be both life-changing and life-ending. So yan, tatlo na yan yung binabantayan natin for safety and security. So yung under safety and security, ano yung mga binabayaran ng contractor or nilalagyan natin ng cost as a QS? Okay? As a QS or as a quantity surveyor,
ang nilalagyan natin ng cost dyan is yung pag-mobilize natin ng mga security guard. So, sa site kasi madalas marami mga doors dyan. Merong in at saka merong out. Okay? Pag in naman, doon pumapasok lahat yung mga equipments natin or mga maliliit na sasakyan. Okay? Yung mga pinapasok natin. And then meron tayong out. Pag sobrang malalaking sasakyan, doon siya nag-out. Tapos yung mga maliliit, doon pa rin sa in, lumalabas. Okay? So may mga ganun na construction sites or even may tatlong opening na pang tao yung isa. Okay, mayroong so lahat 'yon, lahat ng mga openings doon sa site na 'yon is nilalagyan natin ng security guard. Tapos maliban pa doon, may nagro-roving doon sa loob ng site. Din siya, naka-steel toe din safety shoes, naka-hard hat din yung security guard na 'yon. So nagro-roving siya doon sa site to secure na walang theft. Okay? Na kasi dun sa mga security guard natin kasi parang may tinatawag din silang COSH. Okay? I think parang boss yung sa kanila. Kay safety officer pa rin yun na ang tawag dito na training. Okay, occupational safety and health pa rin pero not related to construction. So yung tinitignan nila doon is ito part nun as safety and security. Okay? So meron pa, ano pa bang under safety and security? Nilalagay din natin dyan, safety and security, yung mga cost natin tulad ng mga, ito, yung mga pangtakip natin sa kalsada. Okay, kunyari, sobrang taas ng mga building natin. Okay, sobrang taas ng mga building natin. So, may mga debris na mahuhulog dito sa mga dumadaan ng mga sasakyan. So, nilalagyan natin ng protection doon sa may gitna ng kalsada. Okay? Kung nakapunta na kayo sa Ortigas, yung mga yan, sa may mga Pasig area, di ba? In between nung kalsada, may mga ginagawang mga towers or may mga ginagawang condominium na sobrang tataas, di ba? So, yung ginagawa nila doon sa kalsada, nilalagyan nila ng cover. Okay, naka-steel trusses, tapos meron pa siyang mga anong tawag dito, mga net, makakapal na net para kapag may mahulog na debris, okay, hindi didiretso dun sa mga sasakyan. Or kung nabalitaan nyo yung nangyari dun sa isang construction site sa Ortigas, 'di ba? Nahulog yung bucket ng ng concrete. Yung concrete bucket, yung pagbubuhusan, yung parang funnel type. Diba, doon ibubuhos yung konkreto para magsakto doon sa column natin or doon sa gusto niyang buhusan na area. So, nahulog yun doon sa kalsada na ipit yung sasakyan. So, part nun is nilalagyan natin siya ng ganitong mga safety, anong tawag dito, structures. Next natin is yung mga inverted canopy. Ano ba yan sabi dito nakalagay? Location of inverted canopy. Kapag sobrang tataas na yan, may mga inverted canopy na nakaganon dyan. So, mga steel structures na naman yun, no? Parang nakaganon siya, nakadikit siya sa building, tapos nakaganyan lang. Okay? Para kapag mahulog, parang nakukuha niya lahat yung pwedeng mahulog. Okay? May mga abnormal din kasi na mga na workers, yung mga karpintero natin, no? Kapag kainom nila nung kunyari mga mineral water or mga C2, ganyan, pagkainom nila, tatapon na lang nila doon sa labas. Okay, may mga ganun na workers na hindi natin nakikita. So kapag katapos natin ng mga structural structural na part ng construction, pag mag-architectural na tayo, makikita natin sa mga gilid-gilid ng mga inverted canopy natin, ang daming chichirya, ang daming bote ng tubig, ganyan, mga plastic bottles na pinag-inuman ng mga workers. So, alangan naman may batang naglaro, di ba? Doon sa sobrang taas na building na ginagawa. So, sila rin lang din naman yung nagtatapon ng mga yon. Okay? So, para hindi siya tumilapon dito sa may part ng mga residential, nilalagyan natin siya ng inverted canopies. Okay? Tapos, may mga part din dun sa may paligid ng ng buildings natin, nilalagyan natin ng mga dowels, no? Yung dowels na yun hindi para sa pag-abang ng construction, okay? Ang dowels na yun paglagay dun sa lifeline. Okay, yung mga nakapag
safety officer na dito, alam ko na-encounter nyo yung word na lifeline. Yung lifeline, yung sa mga agaw buhay ng mga workers natin, yung merong mga harness, tapos merong hook na kinakabit, yung mga nagtatrabaho dyan sa pinakamatataas na area sa gilid, yung mga walang hawakan. Okay, yung may mga hook sila, naka-harness sila. Yung lifeline, kung saan yung pinakamatibay na part, doon nila ikakabit yung harness nila. Okay, yung hook ng harness nila. So doon siya nakakabit para pwede silang magtrabaho kahit hindi na sila nakahawak or nakalimutan nilang makahawak, nakahang pa rin sila doon sa may part ng lifeline. Okay, yung lifeline, yun yung pinakamatibay na part kung saan pwede natin ikabit yung hook ng harness natin. Okay, so all that is already included dun sa safety and security. So, meron naman tayo yung owner and PMT services. So, madalas din na yan naririnig sa akin before, di ba? Yung PMT or yung project management team or yung part ng owner services. So, sino ba yung mga yon? Sinabi ko, sila yung in-between, okay? Sila yung under kay owner na nambubuli doon sa contractors. Okay? Para mapalabas nila kung ano dapat yung maging output ng contractors natin. Sila yung nag-foresee, okay, kung ano yung magiging accomplishments ng mga contractor natin. So the construction management or managers mostly come from the ranks of architecture and engineering firms or general contractors who may or may not retain dual roles in the service of the owners. In any case, the owner can rely on the service of a single prime professional to manage the entire process of the construction project. So, tinicheck nila, kunyari magbibigay ng revision order yung contractor. Okay? Na dito sa site na to, hindi nakita na may malaking bato pala sa ilalim ng sa ilalim ng lupa. So nung nagukay kami, ang na-quantify lang namin na volume ng lupa na ma-excavate ay 500 cubic meter lang. Pero upon construction or upon excavating dun sa site na yon, nakita namin na sobrang lalim pa pala ng mabubutas or ma-excavate dahil may sobrang laking bato dun sa ilalim. Okay? So, dapat malalaman ng project management na ganun nga yung nangyari sa site. So, dapat meron silang office within the site, yung mga project management team natin. Tapos sila na magsasabi dun sa owner na ganun nga yung mga nangyari. Okay? So, yun yung part ng project management team. So, babayaran mo na naman sila yan. At aaluhin. Ano yung aaluhin? Under the table. Sige na, pre. Ipasa mo na yan. Sabi ng contractor. So, this is part ng bill of quantities natin, yung preliminaries. Okay? Sa preliminaries, nakita niyo dyan, yung unit of measurement niya is lot. Lot lang. Hindi naka-square meter, hindi naka-cubic meter, hindi naka-linear meter. Lot. So, ibig sabihin, as one whole yung babayaran. So, kunyari, mobilization and demobilization, one whole. Hindi porket may nakalagay dyan. Feeling ko kasi may na-encounter na kayong BOQ ng mga ganito yung mga nakalat lang yung unit of measurement. Tapos, naglagay na lang sila ng quantity or ng presyo. Hindi ganon. Okay? Kahit naka one lot yung mobilization and demobilization, kunyari one lot yan, may separate quantity yan. Kunyari, gagawa ka ulit ng panibagong Excel. O lalagyan mo ngayon, personnel to be traveling using airplane. So, ilan lahat sila? Mag-start ka magbilang kung ilan lahat yung personnel na magta-travel by plane. Tapos kung magkano yung ang tawag dito, yung cost dun sa eroplano at saka yung pagbaba nila ng eroplano, pagpapunta nila dun sa site, magkano na naman yun. So, compute mo na naman yun. Tapos lahat ng nag-travel naman using RoRo o kaya yung using yung mga ferry. So, compute mo na naman sila yon. Tapos kung yung mga equipments niyo kung by land ba siya nag-travel. So, ilang cargo truck ang ginamit mo sa pagta-travel ng mga equipments mo, 'di ba? Hindi mo naman i-drive yung 'di ba, yung mobile crane mo, yung mga backhoe mo galing Manila papunta ng Cagayan. Kunyari gano'n, hindi naman yung nag-travel mag-isa niya.
So, isasakay mo yun sa trailer truck, cargo truck, di ba? Yun yung process natin ng paghawol ng mga equipment. Or, pwedeng ilagay mo sa ferry, ilagay mo sa loob ng mga cargo ship, tapos saka sa magta-travel. So, i-compute mo na naman yun na separate. Then, yung mga mo naman, yung gagamitin mo for temporary facilities, tulad nung, nakakita na ba kayo ng, ng container van? Okay? So, wala namang container van na nandito sa Cagayan na area. Kunyari, dito yung, yung lalagyan natin ng site or yung site na locations. Okay? So, kung maglalagay tayo ng container van na meron ng mga aircon, okay? Meron ng provision for the aircon, so tayo lang yung makakapag-provide sa Manila. Okay? Yung contractor ng Manila lang. So, idadala na naman yun dito. So, isasakay siya sa trailer truck or cargo truck or isasakay siya sa cargo ship. So, lahat yon part ng mobilization. And then, pagkatapos na naman ng construction, ibabalik mo na naman siya doon sa location mo. So, i-demobilize mo na naman siya. So, meron yun, computation. Iko-compute mo lahat yun isa-isa. Kung ano yung total na yun, saka mo siya i-reflect dito sa may mobilization and demobilization as one lot. Okay? Next natin is yung temporary facilities. Kunyari, nag-construct ka ng doon, temporary office mo. Okay, naglagay ka ng aircon, naglagay ka ng finishing, maglagay ka ng mga power outlets. So, i-compute mo yun separate. Okay, tapos saka mo siya, kung anong total doon, saka mo siya i-reflect dito as one lot. So, nandiyan na yan, mga temporary utilities, permits and taxes, lahat yun, ganun yung process niya. I-separate mo na, i-compute in an Excel, okay? Or kung anong gusto mong type ng pag-quantify. Tapos, kung ano yung total doon, saka mo i-reflect dito sa bill of quantities natin for preliminaries. So, yung question is, yung preliminary cost ba natin is not quantifiable? Alam ko na-encounter nyo na yan doon sa prelim and midterms niyo ng mga bla-bla. Pag tinanong sa inyo yon, are preliminaries not quantifiable? Ibig sabihin daw, hindi daw ba nakukway yung mga nilalagay natin sa preliminaries? Kasi nakalat, di ba? So, are preliminaries not quantifiable? Anyone? Rylan? Mr. Bakay, J. Bakay? Do you think preliminaries are not quantifiable? Ma'am Chappy. Ma'am Chappy ka, ma'am. Dali na. Quantifiable, ma'am? Sagot yun o tanong? Sagot, ma'am. Okay, so bakit? Anyone? Wala na? Sige, si Mr. Pader. May quantifiable po. Okay, bakit? Kasi parang yung sa pagpaplano mo, parang nag-effort ka doon, parang may kumbaga may gastos ka pa rin. May nagastos ka. Alam mo kung ano yung mga ginastos mo. Ganon. Ganon ba yung point mo? Yes po. Okay, sige. Sana si Freedom, nakikita kong maya-maya nag-open sa ng camera eh. Ito yung marami siyang ininom na Bonakid. Madali na bibong bata. Sana si Freedom. Freedom? Okay, sige, Freedom. Are preliminaries quantifiable? Yes, ma'am.
Dali na, open mo naman yung camera mo. Mamang-mama nga yung itsura mo kanina eh. Dali, ayan naman. Oh, yes ma'am, bakit? Sino may nag-recite? Because Pader, J. Bakay. Madali na para isuyat kita. Because, bakit sa tingin mo nako-quantify natin yung preliminaries? Ika, nakalagay naman sa BOQ, nakalat lang naman. Tapos sabi mo, quantifiable. Kasi Magbigay ka ng example para mas maintindihan. kasi parang preparation yan. May cost pa rin naman yun sa preparation mo. May cost yung preparation. So, alam mo din kung ano yung cost na yon. Nako-quantify mo yung cost na yon. Sabi mo, quantifiable. Depende lang. Ano depende? O kunyari, ang ibig ko sabihin, kunyari, pupunta ka ng tindahan, inutusan ka ni mama mo, di ba, na bumili ng suka. Bili ka ng isang pack ng suka, yung sachet lang. Binigyan ka ngayon ng 7 pesos. Yun yung 250 ml, sabi niya. O alam mo na yung binili mong suka is 7 pesos kasi 250 ml. So, quantifiable. Sa kada 250 ml na binili mo, 7 pesos yon. Yun yung ibig sabihin ng quantifiable. O, so, ganun din ba sa preliminaries? Gumastos ka, alam mo kung asaan napunta at kung gaano karami yung pinaggastosan mo. Kunyari, yun dyan na lang sa part ng mobilization and demobilization. O, sige na. Ayaw nakitang gisayin, parang hindi ka masaya ngayong araw, may pinagdadaanan ka yata. Wala na yung freedom na kilala ako. Bakit ganun? Kung kailan finals na. Tignan natin. Babae naman. Si Reggie, sige nga. Mga babae talaga hindi nag-open ng camera eh. Siguro hindi pa tuman naliligo itong mga to. Ang lang makitang pangit sila ngayong araw. Tsari. Dali na, Reggie. Ma'am, can you repeat the question? Okay, are preliminaries quantifiable? Yes, ma'am. Okay, bakit? Ma'am, kasi po, yan po yung nasa screen niyo, yung bill of quantities, part po siya ng preliminaries. Nakalagay dito nakalat. 'Di ba kapag lot as a one, as a whole, so paano natin malalaman na quantifiable pala siya? Hindi na lang ba huhulaan yan? Kunyari, mobilization, demobilization, 50,000 yan. Ay, ito, temporary facilities, ay, 2 million yan. Hindi ba ganon? O, wala din. Hindi ko pa alam. Hindi niya alam. O, sige. Sino pwede? Sino na? Dali ka, sasabi ko lang kanina, di ba? 30 na pala tayo. Try natin. Sino magaling magrason dito? Wala kasi si Edward eh. Oh, iba na lang. Si Clyde. Clyde, nakikinig ka ba sa discussion? Alam kong kapapasok mo lang. Oh. Sige na. Are preliminaries quantifiable? Yes, ma'am. Bakit? Kasi pwede natin i-measure yung quantity niyo. Tulad ng?
Ma'am, yung mga yan yung nakasulat dyan. Ano dyan? O, kunyari yung Lahat yan, ma'am. lahat yan. So, pwede mo ma-measure saan dyan. Magbigay ka sa akin ng isang example. Ang joke ko lang pala. Ano, joke mo lang? Halima ba? Nandun ka na eh. Ma'am, Ba't sabi? Oo, dali na. Ano yung mobilization at demobilization? O, sige. O, ulitin mo yung sinabi ko kanina. O, anong sinabi ko dyan? Hindi din yan, ma'am. Iba na lang. Ala, sinabi ko na yan kanina, di ba? O, sige. O, iba na lang. Ano? Ano ba dyan? Ma'am, di mo pa na-explain yung iba. Papaluin talaga kita. Okay, lahat ng preliminaries natin quantifiable. Okay? sabi ko yun. Di ba? Talaga ba? Okay, sige. Kasi di ba, sabi ko kanina, mobilization, demobilization. Bibilangin mo lang naman kung ilan yung tao na ilalagay mo sa site at papaalisin mo sa site. Kung anong sasakyan nila, kung ilan lahat yung mag-eroplano, o i-compute mo lang kung ilan lahat yon. Kung ilan lahat yung mag-roro, i-compute mo kung ilan lahat yon. Kung magkano yung pag-travel doon sa container van na gagawin mong office, o alam mo, isang one way for 100 kilometers or 300 kilometers na travel noon, ilang liters ng gasolina yung nagastos para sa pag-travel at saka kung rental yung cargo truck mo, yun yung nagastos. So lahat yun nako-compute natin na may quantity tayo, hindi natin siya huhulaan. Kung ibig sabihin ng non-quantifiable, ibig sabihin mobilization and demobilization, ay 1 million na lang ilalagay ko dyan. Yan ang ibig sabihin niya doon, yung huhulaan mo na lang kung magkano yung magagastos mo doon without measuring kung ilan lahat dapat yung ilalagay mo for mobilization and demobilization. So yung permits and taxes na naman, na-quantify na naman yan, based yan sa direct cost. Okay? Kaya nung kunyari, bumili ka sa Jollibee. Pagka-compute doon sa DC, doon sa direct cost, naglalagay sila ng 12% VAT. Okay? Yung tax natin yun, di ba? Value added tax. So 12% siya ng DC, ng direct cost. So ganun din dito sa construction natin. Yung permit and taxes natin, kunyari 12% yung ilalagay, di ba? 12% ng value added tax para sa buong direct cost ng na-compute mo, di ba? Yung ginawa ninyo for prelim and midterms, nag-quantify kayo ng materials. Okay? Ngayon, kung hahanapin mo na ngayon yung presyo nun kada isang piraso, kunyari semento, 1 bag, kunyari nasa 240 ang per bag ng semento, di ba? Tapos, yun yung tinatawag nating direct cost. Okay, wala pang tax yun galing sa hardware. So kung nilagyan natin siya ng 12% tax, may dagdag na naman yon. So ang kukunin mo lang dyan, DC. So pag na-compute mo lahat ng direct cost sa buong quantity mo ng estimate, ngayon dadagdagan mo na siya ng tax mo, yun na yung part ng permit and taxes. So quantifiable ang permit and taxes. Even ang bonds and insurances, percentage siya ng total direct cost. Okay, so direct cost, permits and taxes, part yun. Tapos yung bonds and insurances, part pa rin ng direct cost. And then temporary utilities, ilang galon ng water ang sa tingin mo magagasto ninyo kung sa 10 tao kayo na mag-overnight doon. So, i-compute mo yun kung ilan lahat ang konsumo ng isang tao per day. Okay? Tapos, testing and commissioning, part na naman yan ng quantity ninyo sa estimate. Kung ilan lahat yung piraso ng CHB na bibilin nyo, ilan ang piraso ng CHB na ipapasa sa for testing. Diba? Naka-ano yun kung ilang piraso. Kunyari, 15,000 pieces or 10,000 pieces. Therefore, ilang piraso din ng CHB papasa for testing and commissioning. So, meron siyang quantity na i-reflect doon sa sa BOQ. Kahit naka one lot lahat yan, dapat may basis ka for computations. Next is construction manpower planning.
So, bakit ba kailangan kasi natin itong construction manpower planning? Okay? So, it's a continuous process that involves regularly reviewing the organization's current resources, forecasting future recruitment needs, ensuring that the supply of manpower and skilled workers meets the demand of projects, and also ensuring the opposite, that the supply of project meets the demand of your manpower. So essentially, kapag kapag yung sa construction site, understaffing ka, ibig sabihin, mas konti yung nailagay mong tao sa site na dapat doon sa supposed to be na target na ilalagay mo. Kunyari, supposed to be 10 na skilled workers yung gagawa doon sa mass footing mo. Pero ang niload mo lang na skilled workers ay 5. Nagtitipid ka. So, understaffing yon. And then, naglagay ka ng mga laborers mo, 3 lang natutulong doon sa skilled workers mo. So, kulang, hindi sa 1:1 or 2:1. So, understaffing na naman yon. Okay? So, pwede mong malus yung bid. Okay? Tapos, magkakaroon din ng risk sa milestone dun sa pag-target mo ng milestone dun sa construction. Supposed to be, matapos mo lang dapat siya ng 1 month, mapoprolong yung construction. Okay, understaffing yun. Overstaffing naman masyadong mahal. Mapapabilis mo nga yung trabaho mo, pero mapapamahal ka. Okay, sana all mahal. Sorry. Next. Okay, why effective construction manpower planning is so important? Bakit kailangan natin yung effective construction manpower planning? First daw is helps allocate appropriate construction manpower to task. So, kapag sa construction manpower planning, alam mo dapat kung sino yung ilalagay mo for a certain item or certain construction. Kunyari, excavation. Alam mo dapat na ilalagay mo doon is NC2. NC2 siya in terms of paggamit ng excavation or excavating materials or equipment. Okay, so dapat alam mo na sila yung ilalagay doon, and then dapat alam mo din na meron siyang partner na taga-signal, 'di ba? Yung kung may tao, kung blind spot, may taga-ganon siya, may taga-signal sa kanya dun sa natin. So dapat alam mo kung sino yung mga ilo-load mo, proper or appropriate construction manpower for the task. Next, simplify si schedule. Okay? Kung mas alam nung trabahador mo yung ginagawa niya, expertise niya yung ginagawa niya, okay, mas mapapabilis yung trabaho. Kunyari, naglagay ka talaga ng tile setter for your tiling. Okay? Alam mo na pulido yung matatapos yung work niya. Pero kapag naglagay ka lang ng carpintero for the tiling, okay, na minimal lang yung exposure niya for tiling, so pwede siyang mag-backlash ulit, mas matatagalan sa pag-iisip. Okay, so simplify the schedule. Aids in the recruitment and hiring. Kapag meron tayong manpower planning, kunyari, yung contractor na yon pumunta ng Boracay. Okay, doon yung construction ng isang hotel. Okay, hindi naman lahat ng ilalagay niya, ilo-load niya doon sa project is galing sa Manila. Okay, yung mga skilled, yung mga supervising team, lahat yun galing Manila, idadali niya sa Boracay. Pero yung mga laborers niya, yung mga ibang workers niya, kukunin niya na lang doon within the vicinity. Okay, para local lang yung hiring. Okay, kapag katapos ng project, wala na kayong connection doon sa trabahador na yon. So, ganoon yung ginagawa ng mga contractor. So, ang gagawin mo, maglilista ka ngayon kung para sa structural phase, ito ang kailangan ko na tao na local hiring. Para sa architectural phase, ito yung number ng tao na kailangan ko for hiring. Okay, so alam mo na yung ilan lahat or ilang numbers or ilan lahat yung kailangan mo for recruitment. Okay, next is ensures the construction staffing resources are used efficiently. Okay, nandoon, nag-hire ka ng for structural, tapos patapos na yung structural, 2 weeks na lang matatapos na, bakit mo pa siya hinire? Pagtatrabahuhin mo lang siya ng 2 weeks. So alam mo dapat kung alin yung according to the schedule. Yung staff mo according to the schedule. Next is facilitate
proper communication among workers. Okay, kung alam mo kung sino yung mga kinakausap mo, these are the supervising team, alam mo na dapat kung ano yung ginagawa nila. Next is yung mga workers natin, yung mga laborers natin. Next is yung mga skilled workers natin. Alam mo na kung paano sila kakausapin in terms kung ano yung job description nila. Next is use construction crew scheduling software. Okay? Kapag alam mo na yung mga manpower na ilo-load mo sa site, okay, alam mo na rin, kunyari, gagamit ka ngayon ng project management na scheduling ng mga applications, alam mo na kung ano yung mga ilo-load mo doon na resources. Okay, next is encourage feedback from field workers. Okay, mas madali mo na makakausap ngayon lahat yung mga na-load mo na manpower, kilala mo na sila. Okay, hindi porket ikaw yung civil engineer din sa site, you are part of the supervising team, hindi mo kilala or hindi ka familiar doon sa mga workers na araw-araw mo kasama doon sa site. Dapat alam mo para mas madali mo silang makausap at mapagawa lahat ng mga job descriptions nila. Okay, or yung mga job required doon sa site. Okay. Last slide. Common mistakes in construction team planning, meron tayong overstaffing, poor construction workload management, assigning the wrong person to a task, poor objective setting, not having a kick-off meeting, inaccurate estimating. So lahat ito, part ito na construction team planning. Okay, ng manpower. So overstaffing, na-discuss na natin to, poor construction workload management, yung according to their job description, assigning the wrong person, same din to, according to the job description. For objective setting, kung ano ba yung goal ng tao na yun into the site. Next is not having a kick-off meeting. Ibig sabihin, hindi na-orient, okay? Hindi na-orient yung mga staff mo. And next is inaccurate estimating. Okay, hindi mo na-foresee kung ilan lahat yung quantity na kailangan doon sa site, so hindi mo rin alam kung ilan yung tao na ilalagay mo. Okay, so all of this, dun sa na-discuss natin for the CMPM, for the first part, all of it is part of the preliminaries. And then, the succeeding slides natin, we discuss manpower planning. Okay, so halos magkapatid na yung discussion natin for QS. Yung QS natin will also focus on labor and material cost. So, kung paano natin sa kwentahan, kung paano natin sa lalagyan ng presyo. Those are the part of the QS naman natin. So, same na lang sa for the CMPM, which is in CMPM is mostly yung mga blah-blah na part ng computations. Okay? Are there any questions? Wala na kayong question? None, ma'am. Wala. Okay, sige. Kindly open your cameras, please. Okay. Mag-start tayo dito sa screen ko. Kung ano yung naka-reflect sa screen ko, ha? Ano yung a word of a phrase or a phrase na tumatak sa inyo during the discussion? So, mag-start tayo kay Pelayo. Yung about sa shop drawings, ma'am. Shop drawings. So, anong meron doon sa shop drawing? Yung merong tatlong part, ma'am. Yung design, and then construction, tapos yung shop drawing. No, baliktad.
Ay, Design, design, top drawings, and then tapos construction. construction drawings. Okay. Sige, Aaron. Reyes. Ma'am, yung sa mga ano po, preliminaries. Preliminaries. O, sige. Anong meron sa preliminaries? Na quantifiable naman po. Na pwedeng mabilang. Okay, sige. Pader. Ma'am, Hindi, yung ma'am. about, Yun din, ma'am. about ko sa difference ng mobilization tsaka demobilization po. Okay, sige. Palogan. Ma'am, yung sa overstaffing po. Akala ko po mas makakatipid ka kapag ganun. Kapag mas mabilis matapos, mas makakatipid Yes, ka. ma'am. Pero mas mapapagastos Akala ka. ko, ma'am. Okay, sige. Yes, ma'am. Clyde. Yung demobilization at mobilization. Alam meron sa demob at mobilization. Ay, yung paglipat ng materials. O, paglipat. Okay, sige. Freedom. Ma'am, yung ano? O, yun. Chat. Hindi, yung ano, ma'am, yung Sana ma'am, all like a chat. preliminaries. Anong preliminaries? May asawa ka, ma'am, eh. Ha? May asawa ka na. Sana, may katat ka pa. Oh, bakit? Bawal ba na may ka-chat? Pwede may asawa? Mali mo, nanay ko yun, tatay ko yun. Ay, talaga naman. Kaya ano, ma'am, sige. yung tawag doon? Nakalimutan mo sabihin. O, dali. Inaakasahan mo ako, ha, Freedom. Yung ano, ma'am, yung mga falling debris, ma'am, may ano sila, may kagaya sa may ortigas ba yun, ma'am? May truss na nagsasalo dun sa para hindi mahulog dun sa mga sakay. Nak, nakikinig siya. Talaga naman. Very good. Okay, sige. Mr. Bakay, Jailan. Yung skills ng ang Hindi ka namin marinig. yung ma'am, yung ganun. Yung sa canopy. Yung may naglalagay ng ma'am. Nang, yung bote ganun ma'am sa yung alam mo yung attitude ng ganun ma'am ng mga workers. okay, yung mga inverted canopies natin. Okay, sige. MJ, About dun sa pag-recruit ng mga ma'am, staff, kung kunyari sa ibang place, parang mas maganda kung local staffs na lang din yung kunin ka na. sige. Alam niyo ba kung bakit yon? Kasi 'di ba mas mababa yung rate kapag dating sa probinsya. Kapag Manila rate, 'di ba mas mahal ng konti yung per day. So, parang may difference sa na 100 pesos ganun. Kunyari sa Manila, ang minimum wage is 750. Tapos dito sa atin 550 lang. Ganun siya. Tapos minsan pa pag freshly grad na civil engineer, tapos pumunta kayo ng job order kayo sa DPWH, ganon. Mas mataas pa yung sahod ng sa inyo, ng security guard. Promise. Di ba? 750 yung per day ng ng civil engineer sa DPWH. Tapos per day yun na, baos na work no pay. Paano kung walang pasok? Tapos nagkasakit ka o kaya may mga circumstances talaga na hindi ka pumasok. So, in 1 month, kunyari nasa
10 days lang yung pinasok mo or 15 days. Ilan lahat yung 750 times 15? Ilan lahat yun? 750 times 15? Magkano yun? 11,000, ma'am. Oh, 11,000. Alam niyo ba kung magkano sweldo ng security guard? 18. 18,000 per month sila yun. Fixed rate yun sa mga security guard. Okay? So may license ka, civil engineer yung lisensya mo, yabang-yabang mo pa. Tapos, mas mataas naman yung sahod sa'yo ng security guard. Pati yung mga bagger ng ng Marathon, ganun. Mas mataas pa sila sa'yo. Wala lang. Sinasabi ko lang. Kaya, tignan-tignan nyo lang yung sarili nyo, ha? Huwag kayong magyayabang. Baka alam ng mga tao yung sweldo nyo. Kasi baka gusto nyo mag-gobyerno, gusto nyo mag-DPWH, di ba? Kasi secured na yung future nyo doon. Di ba? Pag na-regular kayo. Pero hindi nyo ba alam na hindi lang 100 ang job order na nandun sa DPWH ngayon? 100 job orders, puro civil engineers yung mga yun. Lahat sila job order hanggang ngayon, 4 years, 5 years, 6 years na silang hindi pa nare-regular. Dadagdagan pa nila. At dami-dami na ninyo mamaya mag-aagawan para sa isang position ng engineer 2. So, yun lang. Feeling ko na may mga kuya kayo, may mga tito-tita kayo nagtatrabaho doon. So, alam na nila yung nagkikwento na nila sa inyo. So, Harvey, anong masasabi mo sa lesson natin today? Ma'am, yung doon sa staff, sa pag-hire din ng staff, ma'am, dapat fit doon sa description niya, ma'am. Yung Okay. Alam mo ba, hindi basta-basta yung mga nilalagay natin sa site. Kunyari, dump truck. Okay, hindi porke merong lisensya ng LTO. Ano na yun, ano tawag dito? Yan, may nag-chat na rin sa akin. Hindi porke meron na sang lisensya ng LTO na license driver na siya, pwede na siya mag-drive ng mga dump truck natin or even yung mga excavating materials, excavating equipments. Hindi ganon, okay? Alam natin na may wheels pa rin naman siya. Kaso lang kasi sobrang lalaki nung mga equipments na yun. Okay, may marami din siyang blind spot. Okay, so ang kinukuha doon yung talagang nag-training for NC2 doon sa TESDA. Okay, lahat yun dapat nakapag-train sa TESDA. Next natin, Domingo. Just like kay Harvey, ma'am, kapag hindi mo na-meet yung job description is magkakaroon ka ng mistake sa paggawa ng project, ma'am. Okay, sige, next. Domingo. Pamitan. Ma'am, yung attitude ng mga staffs na na yung binabato lang nila yung mga pinagkain nila ganun, kaya may inverted canopy sa may building, ma'am. Sige. Next, Salvador J. Lord. Nag-breakfast na yata siya. May break tayo mamaya, pre. Saan ka na? Huwag mo kaming iwan. Ba't ka ganyan? Masaya ka at nangiiwan ka? Sige, John. Si Oppa. Go, John. Oppa. Yun sa BOQ ng preliminaries, ma'am, na quantifiable. Tapos, sabi mo kahit lahat yung nakalagay dun, ma'am, is dapat may basis tayo na compute yung mga tulad dun sa mobilization and demobilization, ma'am. Yung that computable, yung ma'am, yung sa plane. Kasi hindi naman daw, sabi mo nga mismo, ma'am, hindi naman mismo nalakad yung backhoe, ma'am, na papunta dun sa place na paggawa ng project. Okay, sige.
Bakit tumatawa si Freedom sa'yo? Bali si crush ka niya, oh. Frase. Iwan ko dyan, ma'am. Lagi yan, ganyan. Okay, Ma'am, frase. dun po sa ano, sa isang project is kahit may general contractor na, meron pa rin nagbabantay sa kanila dun sa na inassign mo owner. Okay, yun yung project management team. Sige, Timothy. Lim. Okay. Next, Colleen Almonja. Ma'am, yung mga ano po, temporary facilities like mga aircon, ganun po, is-separate po yung cost. Yes. Arnel Pineda. Narag. Ma'am, yung sa direct cost ng preliminaries, ma'am, pagkatapos mo siyang i-compute lahat, may tax, iba pa yung taxes. Yes. Separate siya. Okay, next. Durwin. Ma'am, yung scope of work ng site supervision, tsaka hindi lang isang tao yung site supervisor. Yes. Marami sila. Next. Madami din silang nagpapakasasa sa mataas na sweldo. Sorry. Balutok. Ma'am, dun sa may last part na ma'am, dun sa mga common mistakes. Like yung sabi nila yung mga overstaffing, mga poor objective nila, tapos yung mga mali-maling estimate. Okay, sige. Malto. Ma'am, yung sa preliminaries, ma'am, pwede ma-compute yung gas na per kilometer kesa mag-estimate ng cost niya, ma'am. Yes. Asido. Ma'am, dun sa direct cost, ma'am, mag-add ka pa ng 12% for VAT, ma'am. Okay, next. Kabawatan. Ma'am, dun po sa safety and security, ma'am, dapat safe and secure po talaga yung ano, kasi kapag kunwari nawala lang yung generator, ganun, is marami na siyang ano na makaapektuhan dun sa paggawa ng ano po, ng construction. Yes. Kitang. Ay, nice! Kitang! Akala ko mamayang 11 ka pa papasok. Nandito ko na pala eh. Oh, game, sige. Ma'am, dun sa bit na quantifiable was not quantifiable. Sa quantifiable, dun sa may direct cost, and then yung separation sa may tax, and then sa may non-quantifiable. For example, sa demobilization and mobilization of and stable pa pagkakastos. Okay. So, ang hina ng boses mo, pero medyo may naintindihan naman akong konti. Konting-konti lang. Mga quantifiable materials sa site, keme-keme. Okay, sige. Nov. Ma'am, yung buwis buhay na worker, yung nakabitin. Pero sa crane ko sila nakabitin. So may lifeline ko pala. Okay, sige na nga lang. O, next. Tuwa sa'yo si Figueroa, o. O, sige. Figueroa. Ma'am, nasabi na yung sasabi. Doon sa ano, ma'am, sa safety and security. Yung Okay, mga sige. net na pansalo sa mga falling debris. Okay, sige. Pintukan. Ma'am, yung sa ano din po, mobilization and demobilization, yung in and out ng materials, need i-quantify kasi kasali sa BOQ. Okay, sige. Palataw. Ma'am, sa overstaffing po. Gastos pala yung ganun. Oh, siyempre naman. O, ano pa? Yung ano, ma'am, sa Ortigas, yung nahulog. Ano ko sa'yo? Sige. O, kangas. Tuwa sa'yo si Apostolo. Ma'am, sabi dun niya. sa may yung Sige, tuloy.
mistakes dun sa construction team planning po, ma'am, yung overstaffing. So, yung akala mo is makakatipid ka which is hindi pala. Tapos yung inaccurate in estimating po, ma'am. Okay, sige. Sige, Salvador. J-Lord. Ay ma'am, di ka makatipid sa overstaffing kasi hindi practical. Ako mo kami, hindi ka nag-CR eh. Midlip ka eh. Boses mo, midlip eh. Hindi ma'am siya. Promise? Promise ma'am. Mabagsak? Ish. Sige na din. Baka pag may ganyan sa akin dati bago ako mag-board exam, mapapatay ko. Ganyan kami dati pag naglolokohan. Di nga, mabagsak sa board exam. Pag nagsisinungaling. Okay, sige. Ayan. Hindi ko alam kung paano pa natin tatapusin lahat-lahat for CMBM kasi halos ito na lang din naman yung laman for the discussion. Okay? So, bukas expect for a group work na naman para every week meron na lang kayong tapos may yung mga naunang pumasok may secret kasi kami. Hindi, sabi nila wag na lang daw mo nang sabihin. Sasabihin na lang kapag sa takdang panahon. O sino yung mga na-late pumasok dito? Hindi mo alam yun, di ba, Clyde? Yung secret namin? Alam ko, ma'am. Ano yun? Ang secret, alam mo. Secret na namin. Sino yung mga na-late dito? O sige, si Freedom. Freedom, alam mo ba yung secret namin? Ma'am? Alam mo ba yung secret namin? Yes, ma'am. Ano yun? If ever, tawag doon? Meron ako kanina, ma'am, tawag doon. Secret lang natin sa pag yung mga ma'am, hindi natin sasend yung link, ma'am. Kasi bigay na lang natin sa takdang panahon. Ewan ko sa'yo, hindi ka sumali sa amin kanina. Hindi ka na. Meron ako, ma'am. Wala ka doon. Si Sino ba yung nandito kanina? Andito ako, may screenshot ako na maaaga eh. Sila yung mga may extra points sa akin eh. Meron ako, ma'am. Anong meron ka? Meron ka mens? Hindi. Kung po sinasabi. Meron ka mo. Andito ako. Meron. Ma'am, nandito ako kanina. I'm here. Tagalog. Wala nandito lang si Baliwag, Bakay, Pader, Maltu, Palogan, Pamitan, Pintukan, Pelayo, Apostol, Palataw, Figueroa, Frase, Asido. Tama ako? Kasi bago pumasok si Durwin doon, hindi ko muna sa in-accept. Bago ko sinabi. Charing! Wala rin si Ardel yata, wala din siya. Sila lang ito. Basta parang 18 lang yata kami kanina. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 lang pala kami. Kanina. Ay, nandito na yata si Reyes kanina nung sinabi ko eh. Reyes, alam mo ba yung secret? Secret na lang natin, ma'am. Ay, hindi din niya alam. Hindi din niya, okay, sige. Pa-food panda niyo daw yung mga classmate ninyong nakakaalam. Ibigay niyo na lang address yun dun sa mga classmate niyo. Carl, pakibigay na lang din yung address niyo, Reggie. Para ba sabi, sige. Yung mukha ni Freedom, parang deprive. Ganyan ba? Mag-ahit din, di ba? Pati din, wala na rin yung si Oppa, pahaba na rin yung buhok ng bigote niya. Oppa! Tutuwa talaga ako sa mga May sinasabi niya. Ano sabi niya sa akin? May sinasabi siya sa'yo, ma'am. Ano sabi niya? Ma'am, meron. Ano sinabi niya? Uy, conforme kayo ko. Ano sabi niya? Okay, magpagupit na kayo. Sino pang mga hindi magpagupit dito? Ayan, ganyan dapat yung buhok ni Salvador,
Mukhang papasok na ng PNPA ito eh. Ganyan naman. Poging-pogi. Ready for a family picture ng Christmas. Ang ganyan naman. O, Durwin, pagupit din, pre. O. Tapos maligo naman din kayo ng 7:30. 7:30 supposed to be yung klase ninyo. Maligo naman kayo ng 7:30. Ano ba naman yan? Ang tatanda na ninyo. 22, 21 na kayo. Hindi pa kayo naliligo ng maaga. Malamig, ma'am. Malamig, ano, bakit yan? Meron na kayong arthritis, masakit ang balakang, dahil nyo pa yung 50 years old, na ang dami ng sinasakit sa katawan. Ayan. So, anong expected grade ninyo kung anong nilagay nyo noon sa ano natin, yung sa form natin, Google form, o yun na yung grade ninyo? Ano ba yung expected grade ninyo sa CMPM saka QS? So, ulitin ko, yung mga may grades ninyo sa prelim at saka midterms, hindi ko na nireflect doon yung grade ng, sa LMS, yung grade ng, tawag dito, ng project ninyo. Okay? So, ang ginawa ko na lang is 90, tapos lahat ng malalapit dun sa total score, dinagdagan ko na lang ng, total quantity, dinagdagan ko ng mga extra points. Okay? So may mga bara-bara kasi mag-compute sa inyo, mag-estimate, ang gagaling, ang layo-layo ng quantity, ewan ko kung saan nanggagaling yung mga quantity yung pinagpapapasa ninyo. Dahil siguro 3 nights na kayong nagpupupuyat sa kadi-digitize. Kaya conforme na lang na quantity yung pinasa ninyo, basta malapit dun sa sumunod na palapag. Ang gagaling! Ano yung quantity mo? Magkapareho lang naman tayo ng area. Papalapitin mo na lang doon, di ba? Summary lang naman, hindi ko na makita. So, ayun, yung para sa finals na project ninyo. Okay? Yung finals na project ninyo, antayin nyo na lang. Ibibigay ko 1 week before ng final exam. Para yung walang tulugan, ganon. Okay? Thank you, ma'am. Ano, thank you, ma'am? Thank you, ma'am pa talaga. Okay, sige na. O yung finals daw, huwag na daw tayong mag-project. Huwag na daw tayong mag-project, nakakaya naman daw kasi kay Reggie. Kasi nai-stress na daw siya. Mag-thank you kayo kay Reggie. Siya nagsabi, huwag na tayo mag-project. Thank you. Thank you, Reggie. Thank you. Thank you. Wala akong sinabi. Wala daw sinabi. Nag-open na lang. Nakakaasar to mga leader na to. Tanga gabi, mag-text, alam mo yun, mag-chat. Lalo na si Clyde, nakaka-bad trip eh. Kung si Reggie mga alas 8, alas 9, ganyan eh. Ito namang si Clyde, alas 12 ng gabi, alas 11 ng gabi, ano ba? Ganong oras. Malakas yung wifi dito. Malakas yung wifi, mabating-ting yung cellphone ko eh. Nawawala yung antok ko, wag ganun ba? Ano ako, call center, may graveyard shift? May tanong siya, Aldwin. Ano yun? May report yung exam. Ha? Wala na rin daw exam, ma'am, sabi niya. Hindi, si Aldwin. Sabi ni si Maltu, nagsabi. O dahil sinasabi niya yan, may project la pa kayo ni Freedom, magpasa kayo. Yung project ninyo, Maltu at saka Freedom, for the finals, i-complete nyo lahat ng structural steel members doon sa Red Residences. Kaya na ni Freedom yun, ma'am. Pag hindi kayo nakapagpasa, kayong dalawa. Bagsak, ma'am. O, bagsak kayo 74 kayo. Malto, Freedom, narinig nyo yan may mga ano tayo dito, may mga Yes, ma'am. Yes, ma'am. nakarinig. O, ayan. Wag kayong dalawa na maggrupo. Freedom tsaka Malto. Ayaw nyo mag-exam, di ba? O dahil dyan, mag-exam pa rin kayo, tapos may project pa kayo for the finals. O, meron pa kayong question, Freedom? Sulit-sulitin mo na, total may project ka naman. Ha? Wala? Ano? Wala ka ng tanong? Okay, sige. Wala. Ganyan pa rin. Hindi ko pa rin babawiin. May project pa rin kayo ni Malto. Ang gagaling nyo eh. Good job!
Nagpatay na. Siguro nagmumura na to. Oh. Nakakapatay na rin yung ano niya. Okay, sige. Ayan, so magkita tayo mamayang 10:30 para sa QS. So we will be discussing material cost and labor cost. Okay na tayo? So bukas may activity kayo by group. And then next week is magki-quiz na kayo kaagad. Okay? 2 weeks naman kayo nakapag-academic break, di ba? O, hindi tayo 2 weeks, almost 2 weeks yon kayo nag-academic break last week. After ng exam, di na nga tayo nag-virtual. Tapos, mayroon kayong academic break. Tapos, mayroon kayong say week, kaya hindi ko na kayo ginulo. Kasi alam ko, busy-busy kayong student, mga mga leader kayo ng say kaya hindi ko na kayo inistorbo. Hindi naman kayo nag-a-attend sa mga virtual ng activity. Kala mo naman. Papili-pili lang dito yung nag-attend ng, ayun mga nag-participate. Okay, sige na din. See you later, 10:30. You can have your breakfast or sana naman makita ko naman na-screenshot ko naman yung mga damit nyo ngayon. So sana yung iba sa inyo napalitan na mamaya. Or side B naman. Para medyo mag-iba yung shade ng damit. Okay, sige then. See you later. Bye! Bye, ma'am. Bye, ma'am.